Welcome back sa ating channel guys, mga Kalaman Vlog. So ngayon guys, ang i-install natin ngayon guys is bladder tank na pressure tank 80 liters. So yan guys, nandito tayo ngayon sa simbahan. So yan yung ating source mamaya guys. Yan, bali yung lalim nya guys is 20 feet. 20 feet pa yung lalim guys. So yan yung dati nyo guys. So ito siya. So ipapakita ko sa inyo mamaya guys kung paano tayo mag-install nito. So ito yung mga materials na kailangan natin guys. So kailangan natin yan lahat mamaya. So tubo, meron din tayong tubo. So mamaya i-explain ko sa inyo guys at i-install natin. Ang gagamitin natin ngayon guys na water pump guys, brand nya is Accumate Shallow Well Pump 1 horsepower. So ayan yung mga fittings na kailangan natin. Pressure tank na bladder type. Tapos meron din tayong EPC at saka pressure switch, pressure gauge. Ang EPC guys para in case na wala siyang hinihigop guys, hindi masunog yung motor mo kasi siya yung nagbibigay contact ng motor ko in case walang hinihigop o walang pumapasok na tubig. So hindi siya maandar guys. Yan yung purpose ng ating EPC para anti-drowning protection po. So ang gamit naman ng ating pressure switch at saka gauge, siya yung nagbibigay electrical contact ng motor din. Pero yung pinakamin na gamit niya lang is pag mapuno na yung ating bladder tank, yung kulay white, yung pressure tank natin, so automatic mamamatay yung ating motor. So meaning puno na siya. In case ang pressure switch guys, in case walang hinihigop yung water pump, aandar lang. Iba sa EPC o automatic pump control na anti-drowning protection. Tapos yung motor mo at saka yung tangke mo, syempre safe na safe kung meron ka rin ng pressure switch at saka meron kang EPC, automatic pump control. So yun guys yung pinagkaiba nila guys. So ngayon guys, ang i-ano ko sa inyo sa ating installation is kailangan natin guys 1 inch kasi yung pipe natin, yung source ng tubig natin is 1 inch yung inlet at saka outlet ng ating water pump. So ngayon guys, ang ginawa ko, nagpa-piping ako guys almost mga 30 to 45 meters yung layo sa suction kasi ayaw na ng customer na doon sa malapit sa source ng tubig, doon sa may bubo nila. Ayaw kasi ng customer na doon yung ilagay natin kasi nakaabala sa mga ginagawa nila sa sa simbahan. Meron pa kasi silang simbahan kasi to guys, marami pa silang ilalagay dito. So piping muna tayo guys ng 1 inch na pipe. So ayan, isosolvent na natin yan guys. So solvent na natin yan lahat. So piping tayo papunta na doon sa ating water pump. So kailangan guys yung natin, yung sa suction ng ating motor, yung inlet nya is 1 inch. Kailangan guys hindi nyo yan i-reduce. Huwag nyo i-reduce guys. Halimbawa 1 inch pero nire-reduce nyo into 3/4 or 1/2. So mahihirapan yung motor nyo guys. Mahihirapan yung motor sa pag-suction nya kasi yung tinatawag na friction loss. So yung tinatawag na friction loss guys, so pag paliitan mo yung tubig guys na dumadaan, na paliitan mo yung pipe, maliit yung tubig na kinukuha niya.
So nahihirapan mag-build up yung motor niya kasi yung pwersa niya hindi niya ma-reach yung volume na kailangan niya. So kailangan natin guys, pag nasa inlet tayo, dapat 1 inch, or in case meron nang nakaabang na 1 inch tapos nakabaon 3/4, pwede rin guys, i-reduce nyo lang. Pero kailangan nyo pa rin na meron kayong 1 inch na kahit distansya ng half meter or 1 meter. So ayan, para hindi masyadong mahirapan yung pump natin at saka hindi masira yung motor natin. So ayan lang yung pinagkaiba nila guys. Pwede naman mag-reduce ka guys sa outlet na lang, papunta na doon sa inyong bahay. Halimbawa sa supply, 1 inch din ang inlet, outlet. Tapos yung outlet mo guys is 1 inch, papunta na ng bahay. I-reduce mo siya into 3/4. Depende sa kalayo. Halimbawa, mga 5th floor. Tapos ang ikinabit mo 3/4 na horsepower. So gusto mo siyang palitan, i-reduce mo siya para ma-reach niya, maabot niya yung layo sa tapon na niya ng tubig guys. So pwede nyo i-reduce siya into 3/4 or 1/2. So pag malaki naman yung pump mo guys, mas maganda, wag mo nang i-reduce. Mas maganda kung 1 inch or 3/4, wag nyo lang i-1/2 guys, para mabilis mapuno yung tangke nyo. So ayan lang yung difference guys. Basta sa suction, wag nyong i-reduce, wag nyong palitan. Mas maganda na malaki kaysa maliit yung pasok ng tubig. So yun yung advice ko sa inyo guys. So advice ko lang tulad ng mga beginner natin. So wag kayong mag-alala at gaguide ko kayo guys. So kung meron akong na miss out guys sa ina-explain ko ngayon sa inyo, yung installation natin, mag-comment lang kayo sa baba guys. Tapos yung mga video natin na marami na akong video na i-upload guys. So i-review nyo yung last na previous ko ng mga videos guys. Kasi nandun, meron din akong mga installation doon at tutorial doon kung paano gawin to, kung paano mag-set up ng water pump, paano maglagay ng float switch, paano mag-wiring ng EPC. Nandun na lahat guys. So ayan. So tapos na yan natin na i-solvent. So na-solvent na natin yan lahat. So dito na tayo guys. Ito ya guys, ito yung pinaka inlet niya. Kailangan meron kang foot valve. Yun yung gamit ng foot valve guys. Yun yung sa ilalim. So meron siyang screen. So para in case mamatay yung motor natin, syempre mamersa siya, babalik yung tubig. Pag namatay yung motor, yung outlet niya, babalik yun. So mag-backflow yung tubig. So kailangan niya meron siyang foot valve para automatic masira niya yung tubig, para hindi ka mag self-priming ulit. So yung tinatawag na self-priming guys, yun yung Makati. So ayan guys, na set up na natin yan guys. So ngayon guys, punta na natin yung ating water pump at saka yung pressure tank natin na kinabit. So itatry natin siya mamaya. So ayan, naglagay tayo ng dalawang elbow na 1 inch papunta dyan, pipe, dalawang elbow din na 1 inch, kasi ibabaon nila yan guys sa lupa yung pipeline natin. Bali ito na siya guys, ito yung setup natin guys lahat. So 80 liters. So yun guys, i-explain ko sa inyo isa-isa guys yung mga fittings na ginagamit natin dito. So naglagay tayo ng breaker sa itaas guys na 20 amperes yan, 20 amperes na breaker. Tapos gusto ng customer meron ding plug para in case mag trouble, mabilis lang tanggalin niya yung socket. So ayan, yan yung papunta na ng supply. So yung valve na yan, pag i-open natin yan, papasok na yung tubig doon sa loob. Yan, papasok na siya doon sa out ng ating EPC guys. So bababa tayo, meron tayong elbow na 3/4, tapos nag-coupling reducer lang tayo 1 inch into 3/4, tapos female adapter para maikabit natin yung ating
EPC o automatic pump control, tapos bababa siya. So yung wiring ng isang wire ng EPC guys papunta dyan sa ating pump. Tapos yung water pump natin, yung wire niya dyan din sa EPC. Tapos yung out ng isang wire papunta sa EPC, papunta na sa breaker. So ayan, naglagay tayo ng union para dyan na lang tayo magtanggal. Tapos pressure switch, pressure gauge sa gilid. Tapos yan guys, madidetect niya guys kung walang tubig na pumapasok, so mag-failure yung EPC natin. So ayan, yan yung sinasabi ko na inlet yung sa suction. Naglagay tayo ng union, tapos dyan ako naglagay ng self priming, yung pang priming natin. Naglagay ako ng T, tapos ball valve, i-open lang yan pag maglagay ng tubig. Tapos mo na maglagay ng tubig guys, i-close mo lang yung ball valve sa suction. Yan yung self-priming na ginagamit ko. So, i-review lang natin guys. Ito yung piping. So, papunta tayo sa galing ng ating motor, papunta doon sa ating source o sa ating suction. So, yan yung kanyang pipeline guys. So, medyo malayo-layo yung pipeline natin. Nasa 45 meters. So ayan. So ayan yung existing niya guys dati. So ito guys, ito yung bubon niya guys. Ang lalim po is 20 feet. So naglagay tayo dyan guys ng union para in case magtanggal tayo, dyan na lang tayo mag trouble. Tapos doon yung pot valve. So ayan yung kanyang output guys. So pang washing nila. So malakas na yung pressure natin. So yan lang guys. Thank you so much. Don't forget, like, share, and subscribe. Much and God bless. Thank you for watching.